Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Celine. Sa mata ng lahat, maswerte ako, mayaman ang asawa ko, maganda ang bahay, kumpleto ang gamit. Pero sa loob, para akong nakakulong sa malamig na kwarto na walang bintana. Madalas, kapag nakikita kami ng ibang tao, iniisip nilang perpekto ang buhay ko. Sa mga event, lagi kaming magkasama ng asawa ko, suot ko ang pinakamamahaling alahas at laging nakangiti sa mga litrato. Pero ang hindi nila alam, pag uwi namin sa bahay, bumabalik ako sa katahimikang parang kumakain sa kaluluwa ko. Walang ligaya, walang lambing, puro anyo, walang laman. Araw-araw, magkasabay kaming kumakain ng hapunan. Pero para kaming estranghero. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa araw niya, maiksi lang ang sagot. Kung hindi hawak ang laptop, may kausap sa telepono. Puro trabaho at meeting ang laman ng isip niya at ako. Parang wala sa listahan ng prioridad. May mga gabi na umaasa akong magkakaroon kami ng oras para mag-usap. Pero sa halip, mabilis lang siyang kumakain at aakyat sa kwarto para magtrabaho o matulog. Unti-unti, natutunan kong huwag ng umasa. Lumipas ang mga taon at ang puso ko'y unti-unting natutuyuan ng sigla. Dumating si Ramon bilang bagong driver, tahimik, magalang, at may paraan ng pagtingin na parang nakikita niya ako, hindi lang bilang asawa ng amo, kundi bilang isang tao. Noong unang linggo pa lang, napansin ko na siya lang ang nagtatanong kung kumain na ba ako o kung ayos lang ba ako. Ang simpleng tanong na yon, para bang muling nagbigay ng kulay sa araw ko. Isang araw, umambon ng malakas. Sinundo niya ako sa mall at bago pa ako makalapit, bumaba siya ng kotse at sinigurong hindi ako mababasa kahit isang patak. Hinawakan niya ang braso ko habang naglalakad kami. Maingat. Parang mahalaga ako sa kanya. Ramdam ko ang init ng palad niya sa malamig na hangin at kahit ilang segundo lang iyon, tumatak sa akin. Maliit na bagay, pero para sa akin malaki ang epekto. Matagal ko nang hindi nararamdaman ang ganoong klaseng pag-aalaga. Sa bawat pagbukas niya ng pinto, sa bawat pagbigay ng malamig na tubig kapag mainit ang panahon, nararamdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang maramdaman na mahalaga ako. Kapag magkasama kami sa biyahe, nagkukwento siya tungkol sa buhay niya, tungkol sa pamilya niya sa probinsya, sa hirap at saya ng trabaho, at sa mga pangarap niya. Nakikinig din siya sa mga kwento ko, kahit simpleng bagay lang. Hindi siya gaya ng iba na nakikinig lang para sumagot. Sa kanya, ramdam kong gusto niya talagang marinig ang boses ko. At sa bawat ngiti niya sa biro ko, parang may parte sa puso ko na muling nabubuhay. Wala pa yung tipong mahahabang palitan ng titig o mga pagyakap na alam naming bawal, pero may kakaibang sigla sa mga araw ko mula nang dumating siya. Mula sa isang bahay na puno ng lamig, biglang may umusbong na maliit na apoy. At natatakot ako at na-e-excite sa parehong oras. Minsan sa kalagitnaan ng biyahe, nahuhuli ko siyang sumusulyap sa akin sa rearview mirror. Kapag nagtama ang mga mata namin, mabilis kaming iiwas, pero may ngiting sumisilip sa mukha ko. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa puso. At sa mga pagkakataong iyon, hindi ko maiwasang isipin, paano kung ang atensyon na matagal ko nang hinahanap, sa kanya ko pala mahahanap? Habang papalapit ang bawat araw, mas mahirap pigilan ang sarili kong maghanap ng mga dahilan para makasama siya. Kahit ilang minuto lang, kahit sa tahimik na biyahe lang pauwi. Mula sa mga simpleng magandang umaga, "Ma'am, at kumain na po ba kayo?" Unti-unting naging mas personal ang mga usapan namin ni Ramon. Sa bawat biyahe, mas lumalalim ang koneksyon namin. Minsan, napupunta kami sa usapang tungkol sa paborito naming kanta na pareho palang galing sa lumang pelikula na halos nakalimutan na ng iba. May halong saya kapag pareho pala kaming hindi tama sa lyrics
At may mga sandaling tahimik lang habang pinapakinggan ang bawat linya na para bang sinasabi ang hindi namin masabi. Minsan, nagbabahagi kami ng mga pangarap na tinago namin mula sa mundo. Mga pangarap na baka pagtawanan lang kung ibabahagi sa ibang tao. Kapag siya ang kausap ko, parang ligtas akong mangarap ulit. Nahuhuli ko ang sarili kong hinihintay ang tunog ng kotse sa driveway. Para bang iyon ang senyales na may isang tao sa araw ko na magpaparamdam na buhay pa ako. Kapag narinig ko na ang pagpreno ng gulong, kusa akong ngumingiti kahit hindi ko inaamin sa sarili ko kung bakit. Ang simpleng biyahe ay nagiging highlight ng araw ko. Isang hapon, inihatid niya ako sa mall para bumili ng ilang gamit. Sa isang boutique, pumili ako ng scarf na kulay cream, malambot sa balat. Sinubukan ko ito sa salamin, pero hindi ko maayos ang pagkakatali. Tahimik siyang lumapit, walang sinabi, at maingat na inayos ang scarf sa leeg ko. Ramdam ko ang init ng kamay niya sa balat ko. May bahagyang panginginig na tila pareho naming naramdaman. Kahit ilang segundo lang iyon, parang tumigil ang oras at umikot lang sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umatras. Siguro dahil sa matagal ko nang hinahanap ang ganitong pag-aalaga. Siguro dahil sa paraan ng paghawak niya. Maingat, may respeto, pero may kung anong init na gumising sa puso ko. Pagtingin ko sa salamin, hindi na scarf ang napansin ko, kundi ang mga mata niya sa likod ko. May tanong doon. Tanong na hindi niya binibigkas. Sa puso ko, may sagot na alam kong bawal ko pang sabihin. Para kaming nasa pagitan ng dalawang mundo. Isa kung saan bawal kaming magtagpo at isa kung saan gusto naming pareho manatili. Simula noon, mas naging malinaw sa akin na hindi lang ako naghihintay ng biyahe para makarating sa pupuntahan ko. Naghihintay ako ng oras kasama siya. Pinapansin ko na ang maliliit na bagay, kung paano niya laging binubuksan ang pinto para sa akin, kung paano niya ina-adjust ang aircon depende sa lamig o init ng panahon, kung paano niya tinatandaan kung anong brand ng kape ang gusto ko. Kapag dumadaan kami sa paborito kong park, binabagalan niya ang takbo para mas ma-enjoy ko ang view. Kapag mahaba ang biyahe, tinatanong niya kung gusto ko ng musika at palaging pinipili ang mga kantang alam niyang gusto ko. Sa isang mundong nakasanayan ko na hindi pinapansin, bigla akong naging sentro ng atensyon ng isang tao. Ramdam ko yon sa bawat maliliit na kilos niya, isang paglingon, isang pagbigay ng tubig, isang simpleng tanong kung pagod na ba ako. May mga gabi na naiisip ko ang mga simpleng eksena namin, kung paano siya nakikinig na parang bawat salita ko ay mahalaga, kung paano siya ngumiti kapag may nasabi akong nakakatuwa. Natutunan kong pahalagahan ang mga sandaling iyon, kahit alam kong bawal akong masyadong masanay. Habang mas lumalalim ang koneksyon namin, mas tumitindi ang pangamba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung saan ito patutungo, pero alam kong hindi na ako katulad ng dati. Sa mga titig at simpleng paghawak, may mga bagay na sinasabi na hindi na kailangan ng salita. Minsan, sa gitna ng biyahe, nagdidikit ang kamay namin nang hindi sinasadya habang inaabot niya ang gamit sa likod. Sa halip na bawiin agad, may isang segundong tila parehong hindi gumagalaw. Isang segundo na puno ng hindi masabing damdamin, kasabay ng pagtibok ng puso kong parang lalabas sa dibdib. At sa mga oras na magkalapit kami, lalo na kapag walang ibang tao, ramdam ko ang hangin na parang may dalang lihim, lihim na pareho naming pinanghahawakan, at lihim na baka, sa tamang oras, hindi na namin kayang itago. Isang gabi, muli kaming nag-away ng asawa ko. Wala akong ginawang hindi tama, pero sa kanya, ako pa rin ang may kasalanan. Pareho kaming nakataas ang boses, pero sa huli, siya ang tumalikod at iniwan akong mag-isa sa sala. Ramdam ko ang bigat sa dibdib at bago pa tumulo ang luha ko, kinuha ko ang handbag ko at lumabas ng bahay nang walang paalam. Bawat hakbang palayo ay parang pagputol ng koneksyon, pero may kasamang kaba sa dibdib sa kung anong susunod. Sa labas, ramdam ko ang malamig na simoy na dumadampi sa balat ko, para bang paalala na may kalayaan akong pumili ng sarili kong daan.
Ang lamig ng hangin sa labas ay tila mas mainit pa kumpara sa lamig na nararamdaman ko sa loob ng bahay. Tumingala ako sandali, tinanaw ang kalangitan na puno ng bituin, huminga ng malalim, at tinawagan si Ramon. Halos pabulong pero puno ng emosyon. Dalhin mo ako kahit saan. Basta malayo dito. Ilang minuto lang, naramdaman ko na ang pamilyar na ingay ng kanyang sasakyan. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ako ng tingin na puno ng pag-aalala. Habang nagmamaneho, ramdam ko ang bawat pagbabago ng ilaw mula sa mga poste sa kalsada, sumasayaw sa kanyang mukha. Sa likod ng bintana, dumadaan ang mga gusali at tahimik na kalsada habang sa loob ng kotse may katahimikang puno ng di may paliwanag na kuryente. Nakarating kami sa isang mataas na lugar na tanaw ang ilaw ng buong syudad. Sa ibaba, parang kumikislap ang mga bituin sa lupa. Mga bahay, gusali, at kalsada na puno ng sigla. Pinagmamasdan ko ito, iniisip kung ilang gabi na akong nakatingin sa ganong eksena, pero hindi ko ramdam ang ginhawa. Ngayon, ibang-iba, kasi kasama ko siya. Sa loob ng kotse, malamig ang hangin mula sa bukas na bintana, ngunit mainit ang pakiramdam ng presensya niya. Nasa tabi ko si Ramon, nakatingin din sa malayo, pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya sa akin. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at sa mababa pero buo na tinig, sinabi niya, "Hindi ka dapat tinatrato ng ganyan. Celine, karapat dapat ka sa higit pa." Lumapit siya, mabagal, para bang binibigyan ako ng oras para umatras kung gugustuhin ko, pero hindi ako gumalaw. Bawat segundo, mas malinaw sa akin na wala akong balak lumayo. Ramdam ko ang init mula sa kanya kahit ilang pulgada pa lang ang pagitan namin. Naamoy ko ang halimuyak ng pabango niya, humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Pansin ko ang bahagyang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, tanda ng damdaming pinipigilan niya. Ang kamay niya, bahagyang gumalaw, tila handang hawakan ang kamay ko pero nag-aalangan. Noong magtagpo ang hininga namin, para bang bumagsak lahat ng pader, na itinayo ko sa sarili ko. Isang halik na nagsimula sa pag-aalinlangan, dahan-dahan, tila sinusukat kung hanggang saan kami umabot. Ngunit mabilis itong napalitan ng kaligayahan at damdaming matagal ng kinikimkim. Sa bawat segundo, parang pinupunuan niya ang lahat ng puwang na iniwan ng mga sandali ng pagwawalang bahala sa akin. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kamay niya sa aking pisngi, at ang pagtigil ng oras sa paligid namin. Hindi ko na kailangan pang sabihin ang mga sumunod na nangyari. Alam niyo na ang nangyari pagkatapos ng halik na yon, isang matinding sandali na hindi ko malilimutan. Hindi lang dahil sa init, kundi dahil doon ko unang naramdaman na may lalaki na tunay na nagmamahal sa akin. Sa bawat pagdampi, bawat sambit ng pangalan ko, ramdam ko ang katotohanang matagal kong hinanap. Para akong hinuhugot mula sa lalim ng kawalan, binabalik sa liwanag ng pagiging mahalaga. Ang gabing iyon ay hindi lang tungkol sa pisikal na paglapit. Iyon ay gabing nagpabago sa takbo ng damdamin ko. Gabing nagpaalala sa akin na may halaga pa ako, na may karapatan pa akong magmahal at mahalin. Sa bawat tingin niya sa akin matapos ang lahat, alam kong hindi na kami babalik sa dati. Pagkatapos, tahimik lang kaming dalawa. Walang kailangang sabihin, tanging tunog ng hangin sa labas at ang malumanay niyang paghawak sa kamay ko ang nandoon. Hinaplos niya ang buhok ko, isang simpleng kilos na puno ng pangako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kinabukasan, pero alam kong mula sa gabing iyon, may bago ng direksyon ang puso ko. Habang bumabalik kami sa kalsada, ramdam ko ang kakaibang saya at kaba. Para kaming naglakad sa gilid ng apoy. Delikado, pero hindi ko gustong lumayo. Sa bawat ilaw na nadadaanan namin, naiisip ko kung handa na ba akong harapin ang lahat ng posibleng mangyari. Pinisil niya ang kamay ko bago bumalik sa manibela, at doon ko naramdaman na handa akong sumugal. At sa likod ng isip ko, alam kong hahanap-hanapin ko ang gabing iyon, kahit saan pa kami dalhin ng kapalaran,
Kinabukasan, habang tulog pa ang asawa ko, bumangon ako ng dahan-dahan, sinisigurado kong walang ingay na makakapagpagising sa kanya. Dahan-dahan kong binuksan ang aparador, kinuha ang ilang damit na kakailanganin ko, at ang mga bagay na may sentimental na halaga. Isang lumang pendant mula sa nanay ko, ilang litrato, at isang libro na matagal ko nang paulit-ulit na binabasa. Bawat tupi ng damit, bawat lagay sa bag, ay parang isa-isa kong tinatanggal ang bigat sa puso ko. Ramdam ko ang mabilis na pintig ng puso ko, hindi lang dahil sa pangamba, kundi dahil sa pananabik sa bago kong tatahakin. Paglabas ko sa pinto, sinalubong ako ng malamig at tahimik na umaga. Walang ibang ingay kundi ang malayo at banayad na huni ng mga ibon. Sa bawat hakbang patungo sa gate, ramdam ko ang bigat ng desisyong ginagawa ko. Pero kasabay nito ang kakaibanggaan. Pagdating ko sa gate, naroon si Ramon. Nakatayo, parang matagal nang naghihintay. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong. Pero sa paningin ko, siya na ang tahanan na matagal ko nang hinahanap. Walang tanong, walang sermon. Binuksan lang niya ang pinto ng kotse at hinawakan ang kamay ko. Mainit at matatag ang hawak niya. Parang sinasabing, hindi ka na mag-iisa. Tumitig siya sa akin ng ilang segundo at sa mata niyang puno ng pangako, alam kong tama ang desisyon ko. Umupo ako sa tabi niya at sa pagsara ng pinto, para bang isinara ko na rin ang isang kabanata ng pamumuhay ko. Tahimik kaming umalis, pero bawat metro palayo mula sa bahay, mas nararamdaman kong malapit ako sa totoong tahanan. Habang umaandar ang kotse, ramdam ko ang simoy ng umaga na pumapasok sa bahagyang bukas na bintana. Tumingin ako sa kanya at nahuli ko siyang nakangiti ng bahagya. Parang sinasabi ng mga mata niya na wala na akong dapat alalahanin. Alam kong haharapin namin ang tsismis, panghuhusga at puot ng pamilya. Alam kong may mga kaibigan akong tatalikod. May mga pamilyang hindi maiintindihan ang ginawa ko. Pero wala na akong pakialam. Mas mahalaga sa akin ngayon ang maramdaman na mahalaga ako sa isang tao. Minsan, nagkatinginan kami habang tumatakbo ang kotse sa kalsadang halos kami lang ang saksi. Wala kaming sinasabi, pero puno ng damdamin ang titig na yon, ng pagnanasa, ng pagmamahal, at ng pangako na kahit anong mangyari, magkasama naming haharapin. Huminto siya sa isang lugar na malawak at tahimik. Bumaba kami ng sasakyan at lumakad ng magkatabi. Ramdam ko ang malamig na hangin na humahaplos sa balat ko, ngunit mas malinaw ang init mula sa kamay niyang nakahawak sa akin. Lumapit siya sa likuran ko at marahang niyakap ako. Inilapat ang baba sa balikat ko. Ramon, kahit saan tayo mapunta, basta kasama kita, sambit ko. Hinawakan niya ang mukha ko at tinitigan ako na para bang ako na lang ang mundo niya. Sa sandaling iyon, wala nang iba, kami lang, at ang kinabukasan na itatayo namin. Isang halik ang sumunod, mainit at puno ng damdamin, na para bang pinipirmahan ang pangako naming dalawa. Ramdam ko ang bigat at lambot ng halik na iyon, at sa bawat segundo, mas tumitibay ang desisyon kong piliin siya. Hindi na namin kailangan pang magsalita para maunawaan ang isa't isa. Sa pagyakap niya, ramdam ko ang tiwala at proteksyong matagal ko nang hinahanap. Ang init ng palad niya sa aking likod, ang pintig ng puso niyang bumabagay sa akin, lahat iyon ay parang musika sa katahimikan ng paligid. Niyakap ko siya ng mahigpit, parang ayokong bitiwan kahit kailan. Bumalik kami sa kotse, at sa pagbukas niya ng pinto para sa akin, tumitig siya sandali at ngumiti. Walang sinabi, pero alam kong pareho naming nararamdaman. Wala nang atrasan. At ngayon, mga tagapakinig, kayo, kung may pipiliin kayo, ang pamumuhay na kumpleto sa mata ng iba, o ang tao na nagbibigay sigla at saya sa puso nyo, alin ang tatahakin nyo? Dahil ako, pinili ko na ang daan na kahit mahirap, alam kong totoo. Habang muling bumabalik kami sa kalsada, hawak niya ang kamay ko at nakangiti. Sa gitna ng lahat ng pagsubok na kakaharapin namin, isa lang ang malinaw. Wala nang atrasan
at handa akong sumugal para sa pagmamahal na ito. Sa dulo ng lahat ng laban at pagsubok, alam kong sa piling niya. Doon ko matatagpuan ang sarili kong tahanan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.